Welcome po mga freedom-loving Filipinos. Kamusta po kayo dyan? At u-opinionan po ulit tayo. At ang aking u-opinionan ngayon ay yung mga katuwiran po ng DDS mga kaibigan pagdating sa droga. Ayokong diskasin yung mga pulburon na yan ni Harry Roque kasi matagal ko na pong nakita yung video na yun. Hindi ko lang na-topic talaga noon yun pero matagal ko na nakita yun na talagang kutob ko nga talaga eh. Yung mga DDS na yung sina Maharlika, yung si Roque at kung sino-sino pa nagpalabas ng pulbur na yung video na yun. Nung sabihin pa lang ni Harry Roque doon sa kanyang live video noon eh, alam ko na yung pulburo na yun, di ba? Pag-usapan natin ngayon itong malimit na gamitin lang ng mga DDS na mga one-liner nila. Pangontra doon sa mga akusasyon kay Duterte. Yung mga bangag, dyan lang naman sila naglalaro mga kaibigan eh. At itong video na itong mapapanood po natin ngayon, alam ko napanood nyo na to. Atin lang i-refresh ha. Magkakaroon lang tayo ng pagre-refresh ng, alam mo yun, ng fentanyl. Paggamit ni Duterte ng fentanyl. Para may basihan tayo, di ba? Para hindi tayo masabing wala tayong basihan sa sinasabi natin. President Duterte admitted he had to take a pain reliever often administered to cancer patients in order to cope with the disease. I used to press something here, fentanyl. It's a painkiller. It's being used by patients with cancer. Dr. Salinel warns, however, that fentanyl, often used as an anesthesia, is an extremely potent chemical. It may cause addiction and may be lethal. Addiction mga kaibigan ha. Pwede natin mamaya opinion na natin kasi sa tingin ko gumagamit pa rin si Duterte nitong fentanyl eh. In large doses. Mas 50 times o 100 times potent pa ito sa morphine. Okay. Pero hindi ito ganun, hindi basta-basta binibigay ito. Pwedeng umpisa euphoria, no? Pwedeng nauseated, nasusuka ka, yung mga ganun tipo. Pwedeng drowsy, pagka na sobrang ka nito, pwedeng mag-stop yung breathing mo. Pero yung fentanyl, the doctor stopped it because he got mad. I'm supposed to cut it into 4 pieces, the 1 piece that you get from the package. There was dito si Duterte mga kaibigan, sa tingin ko lang nagsisinungaling na. Tingin ko talaga walang ganyang kwento na sabihin na yung patch paghati-hatiin niya kasi matindi na yung pain eh. So medyo syempre pagka ganun malakas na yung dosage. Diba? Malakas yung dosage kasi excruciating pain yung nararanasan daw niya eh. So hindi doon pwedeng yung maliit na patch lang. Time na yung buong nilagay ko because more than just the disappearance of pain, you feel that you are on cloud 9. Alam niya, di ba? Hindi ka naman makakarating kasi kapag ka talagang maliit lang yung nailagay mo. Malaki talaga yung nailagay niya, kaya nga nasabi nga nasa cloud 9 siya eh. So, ebidensya na nakagamit talaga ng matinding droga si Duterte. Kay BBM, wala kayong may ebidensya dyan. Everything is okay with the world. Nothing to worry about. President Rodrigo Duterte got slightly hurt while taking a motorcycle ride inside the Malacanang complex. Weak president. Weak president mga kaibigan ha. Natutumba sa sa motor na weak president yan pagka ganyan. Wednesday night, October 16. His close aide, Senator Bongo, says the accident happened in the Presidential Security Group or PSG compound inside the complex. Go says the president's hip is a little sore. But PSG Chief Jose Niembra clarifies Duterte actually figured in 2 minor motorcycle mishaps. The first one was when he was riding a 3-wheel motorbike and went off balance as he hit a small rock in the road. Itong si Duterte mga kaibigan night person ito. Ito buhay na buhay sa gabi mga kaibigan kasi meron tong video nag-go-golf to sa gabi. Napakadilim, nag-go-golf siya. Diba? Naglalakad sa gabi.
Hindi doon sa video, baka dyan sa loob ng PSG compound siya nag-golf. Gabing-gabi yun mga kaibigan, ang madilim ang paligid. Yeah, madilim yung par section ng pinagpaluan niya ng golf. Kaya sabi ko talagang night person ito, sa gabi to buhay na buhay. Second was as he was parking a regular two-wheel motorcycle and one of his shoes got left behind on the ground. When he bent down to pick it up, he again went off balance but this time fell off. Natumba talaga siya sa motor mga kaibigan, 3 beses ha. Weak. Weak leader. Say, do not do drugs because I will kill you. I will kill you. Yan na, I will kill you. Sabi niya, do not do drugs. Pero pag siya nagsasabi na nagmamariwana siya, di ba? Nagte-take siya ng fentanyl. Ano yun, hindi drugs. Yung pa nga sinabi nagmamariwana siya, ha? Kaya talagang wala akong ano dito kay Duterte. Wala talaga tong alam. Nung sinabi niya na siya, yung mga kasama niya inaantok, then kailangan nilang mag-up, gising pa ha. Nagte-take daw siya ng marijuana. Para siya magising. Yeah. Sabihin natin joke, kaya lang hindi dapat gano'n na nagsasalita ka ng doon sa mga formal na taong kaharap mo. Diba? Saka mali yung effect ng marijuana na sinabi niya. Mali. Kaya talagang wala tong alam mga kaibigan pagdating sa droga. At kung ano-ano bang mga substances, diba? Yung mga controlled medicines. Hindi alam ni Duterte yan. Kasi ang tama ng marijuana, downer kasi yan mga kaibigan. It's either magtalampunay ka ng mata, aantukin ka, downer nga eh. Diba? Yan ang effect ng marijuana. Diba? Gusto mong kumain and then mamaya aantukin ka na. Pungay na mata mo. Kay Duterte gusto niyang magising. So mali yung epekto sa kanya ng marijuana. Mali yung epekto sa kanya ng marijuana. Kaya wala akong kabilib-bilib pagdating dito sa pagsasabi niya sa shabu, sa morphine, diba? Sa mga heroin. Wala siyang alam dyan mga kaibigan. Diba? Doon na lang sabihin niya, gusto niyang magising kasi nga mga kasamaan niya is parang tulog. Diba? E then siya, nagtitik daw siya ng marijuana para magising. Lalo kang aantok eh. Lalo kang magpupunga yung mata kasi downer yun eh. I am the only remaining card left for the Filipinos to deal with the situation. If I look like a bad boy to them, I really don't give a shit. Actually, hindi siya bad boy mga kaibigan. Hindi siya bad boy eh. Ano bang pwede matawag natin dito? Crazy man. Crazy man si Duterte mga kaibigan. Isang barbaric na alam mo yun, na parang kagaya ng mga barbaro ng mga Roman Emperor na mga alam mo yun, walang pakialam sa mga nasasakupan nila, pinapapatay nila. Ganyan yung ugali at lumalabas naman talaga sa kasaysayan niya ng mga barbarong leader. May mga talagang barbaric, mga walang pakialam, walang konsensya na leader at lumabas nga itong isa si Duterte mga kaibigan. Kasi 'di ba noong mga 1970s yan sa Vietnam, 'di ba? Napakawawalang yan ng mga leader diyan, sina Pol Pot, 'di ba? Cambodia, 'di ba? Walang pakialam sina Castro ng basta mga komunista. Ay sa bagay itong si Duterte nung unang-una camping-campi sa kanya mga kaibigan ng NPA kasi in-invite niya sa dinner yung mga leader eh. In-invite niya, kinausap niya si Sison. Nag-teleconferencing sila, nag-uusap sila. So, yung mga NPA nung una, camping-campi sa kanya. Diba? Kaya nga sabi ni Miriam Defensor, ano yan, si Duterte, NPA din yan. No? Kasi nga, tinatawagan niya mga NPA. Kaya lang, ang nangyari nitong huli, inuto din niya mga NPA. Nabudol din niya. Kinuha lang yung boto. Diba? Ganon ang ginawa ni Duterte. Talagang magaling mambudol. Hindi naman naging success yung kanilang mga dialogue sa mga kaliwang grupo. Nired tag nila ng nired tag. Ay di success. Sayang lang yung pera.
Iyan kulong? Eso. Kulong nung teenager ako, pasok, labas, pasok, sa kulungan. O yan Talagang si Duterte ay sabihin natin na ano man tawag to na dating bilanggo, ano ba labas-pasok, preso, ano ba bang pwede nating itawag sa labas-pasok na tao sa kulungan, kriminal. Dito matindi yung kanyang claim mga kaibigan na panoorin natin. Rambo dito, Rambo. At the age of 16, may pinatay na ako. Tao talaga. May pinatay na siya nung edad 16. DDS, ano ba? Kailan kayo gigising? May pinatay na siya nung siya ay 16 anyos pa lang. Ano ba to? Kasinungalingan ba to? Tetek ba natin to as joke? Itetek natin to as joke o ano ba? Pagyayabang lang o pagpapasikat? Paano natin itetek itong birong ito? Kasi matagal na to 2017 pa to Inire-refresh ko lang kasi gusto ko nga i-topic, i-vlog. Yung mga gamit nga ng DDS na bangag, adik. Ayokong mag-discuss ng mga sobrang daming kasi isa lang naman ang kalaban natin dito. Di ba? So, ito, tinetik niya, nakapatay siya, 16 anyos pa lang. Nagkatingilan lang, sinaksak niya, then patay. Rumble. Saksak. Noon, 16 years old yun. Nagkatinginan lang. No. Ang ugali pala ni Duterte mga kaibigan, ang ugali niya, yung parang sabihin natin na nakikita natin sa mga lugar na populated, na nagkakasaksakan ng mga kabataan. Biro mo, anak siya ng governor, nagkakasaksakan ng mga kabataan, ng mga diyan sa mga lugar na areas na yan na populated, matao, 'di ba, masikip. Ganun ba si Duterte? Anak siya ng governor? Nakikipagsaksakan siya? Sa squatter ba siya nakatira? Hindi naman siguro squatter yung tinitirahan niya at hindi populated sa Davao ng panahon yan. Hindi tulad ng parte natin, meron talaga mga kaibigan parte sa Manila na magulo. Talaga malimig yan ng trouble, riot, di ba? Nagkakasaksakan niya, di ba? Kagaya ng ginagawa ni Duterte. Kagaya ng nagawa niyan. Uso na ba noon yun? Uso na noon yun? Na nagkatingilan, saksak? Aba, lawyer ang ama nito mga kaibigan. Teacher ang ina. Imagine niyo yun. Lawyer ang ama, teacher ang ina, mananaksak. Pinatay niya siguro, kakaedad niya, nagkatinginan lang sa daan. Imagine yung mga kaibigan ng claim nitong presidente, yung DDS. At tagal ito, 2017 pa niya sinabi to. Na nang stab nga siya, nanaksak siya ng kapwa niya kabataan. Niniwalaan ba to kayo? Anong palagay nyo? Mahirap mag-claim ng ganito mga kaibigan. Diba? Talagang si Raulo lang ang maniniwala kung talagang ginawa niya to. Diba? At si Raulo lang talaga rin, yung gagawa ng mananaksakan, nagkatinginan lang. Diba? Nagkatinginan lang, sasaksakin mo, rumble na kayo. Ano yan? Aso? Aso ba kayo na nung nagkapanubong? Ganun ba yun? So aso to si Duterte mga kaibigan. Ugaling aso to. Lalo na ngayong presidente. You fuck with my countrymen. Di kita palulusutin. Di ba mga kaibigan? Kung lalo na daw, presidente na siya. Kaya nga nagkatotoo, maraming patayan. At siguro, sabihin natin nagsisinungaling siya at inuuto lang niya tayo. Gumagawa lang siya ng imahe na siya ay matapang. Siya ay may power. Diba? Kaya niyang tumapos ng tao. Para daw sa kapakanan, kuno. Para sa kapakanan kuno ng bansa. Diba? Ngayon, pag-usapan natin mga kaibigan yung mga katwiran ng DDS dito na bangag addict samantalang yung kanila namang leader ang addict talaga.
Kasi, di ba, sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte, mga kaibigan, na yung pagsasabi niya kasi ng yung mga illegal drugs, droga, nilalaro lang niya, mga kaibigan. Diba? Ginagamit lang niya as parang paglalaro. Diba? Panguuto yung illegal drugs. Yun yung punchline niya sa mga talumpati niya. Nagtatawanan ng mga DDS. Binabastos niya yung kanyang talumpati, yung kanyang mga speeches. Nilalaro niya yung issue. Yung issue na sa kanya isang katatawanan, yun yung issue naman na tumapos sa buhay ng libo-libo nating mga kababayan, di ba? Libo-libong mahihirap na nating mga kababayan, mga maralita. Si Duterte, tawanan kapag siya ang nagsabi sa droga. Tawanan, ha? Pero kapag iba ang nagsabi, ay patayan po, mga kaibigan. Demonyo ang tingin niya, ha? Demonyo ang tingin ng mga DDS kapag iba yung sinasabihan ni Duterte. Demonyo, di ba? Bangag, adik. Pero pag siya yung nagsasabing gumagamit, tawanan sila. Di ba? Kapag sinasabi niya ngayon, yung fentanyl, naku, bali wala po sa DDS yung mga kaibigan eh. Kahit napakadelikado ng fentanyl, sinabi nga kanina ng doktor, binibigay lang sa may malubang sakit. Ay di may malubang sakit si Duterte. Saan? Sa isip. Hindi ordinaryong gamot kasi yan, mga kaibigan. Di ba sabi niya, binibigay sa may cancer. Di ba? Ang tanong, mga kaibigan, nga ay ganito eh. Bakit kapag siya ang gumagamit ng isang substance nga na katulad nga ng fentanyl, walang kaso, walang investigasyon, hindi siya pwedeng itokhang. Pero kapag maralita po ang inakusahan ng illegal substance, kahit walang warrant, kahit tulog, pinapasok at tinatapos ang buhay. Diba, mga kaibigan? Napapansin nyo yung malaking pagkakaiba kayo, mga DDS? Diba? Ginamit talaga ni Duterte yung kanyang kontra-droga na yan bilang sandata po para patahimikin. Diba? Sandata lang niya yan, mga kaibigan. Meron siya diyang nasa likod niya ay meron siyang aktibidades. Diba? May aktibidades sa likod niya, kanyang pagkukunwari na yan. Yung kanyang pang-aabuso ng kapangyarihan. Diba? Yung paggamit ni Duterte yung nagamit pa yan ng palihim na fentanyl sigurado kasi meron niya mga picture, mga kaibigan, na siya latang-lata, di ba? Hindi makapagsalita ng ayos, parang high na high siya. Kasi nga paggamit ng droga yun ng fentanyl. Kaya itong mga DDS, kung ikukumpara ninyo, sabi kayo na sabi ng bangag, yung presidente nyo ang may video na siya ay nababangag. Di ba? Hindi yun dapat ninyong i-take as biro pa rin na bangag si Duterte, biro pa rin sa inyo. Diba? Isang malaking kasinungalingan kasi talaga pag hindi nyo tinatanggap na doon sa mga video, maraming parang bangag si Duterte. Ayaw ko na sabihin parang bangag talaga. Diba? Bangag na bangag siya, nasa ilalim siya nung control ng droga pag makikita mo. Di ba? Hindi siya nagbibiro pa rin doon, mga kaibigan. Talagang kung makikita mo yung mga video sa kanya nung may pandemic, high na high siya, mga kaibigan eh. Di ba? Parang siya, nakalutang sa hangin. Di ba? Alam na alam natin talaga, di ba nga, kung nagamit siya ng fentanyl, morphine yan, mga kaibigan eh. Morphine na pinaka-deadly. Pinaka-deadly na droga yan. Kasi nga ang taas ng potency niyan, mga kaibigan. Kaya ayon mismo kay Duterte, nagagamit niya yung droga na yan sa kanyang chronic pain, yung pagbagsak nga sa motor. Pero pagka natanong siya doon, anong sinasabi niya? Siya ay masaya. Parang nasa cloud 9. Sige, pakitaan tayo, DDS.
Sino ang droga bangag ngayon? Sino yung nasa Cloud9 na sinabi ni Digong? Kahit kailan ba may sinabing ganyan si BBM? Wala. Diba? Kaya hindi nyo pwedeng talaga mga DDS Ewan ko ba't hirap na hirap kayo tanggapin doon sa katotohanan na yun. Diba? Yung pagtawan ninyo pag siya ay nag-jojoke sa droga, wala dapat puwang yan sa drug war. Wala dapat puwang yan kasi unang-una maraming umiyak sa bangketa, sa kalye, nagkalat noon ng mga bangkay. Tawanan kayo pag nagbibiro si Duterte tungkol dyan. Diba? Kailan nyo gagawing pantay yung hustisya? Yung hustisya ni Duterte at hustisya ng kanyang mga naging biktima. Kailan? Diba? Kaya ito sa tingin ko lang mga DDS, bangag kayo ng bangag sa mga sagot ninyo dyan sa YouTube, sa Facebook. Si Duterte tingin ko ngayon gumagamit pa rin yan. Gumagamit pa rin yan mga kaibigan. Hindi yan na sabihin natin na tumigil na. Nako, hindi. Diba? Kahit pa sabihin na yung kanyang drama na pinatigil daw siya ng doktor. Naku, hindi totoo yun mga kaibigan. Ako yung hindi naniniwala sa opinion ko doon Hindi ako naniniwala tumigil si Duterte. Diba? Dahil aminado siya na gumamit nga siya ng fentanyl, wala naman siyang official na inilabas na itinigil na niya yun hanggang sa lang siya. Sinabi lang ni Panelo na hindi, tumigil na si Duterte. Wala kayong official na na sabihin natin na record. Wala. Diba? Wala kayong nagpakita ng sa bagay, dadayain din naman ninyo. Pero kung talagang meron diyang isang independent na kukunin yung dugo ni Duterte at etes, sigurado mahuli may fentanyl yan sa katawan. Yeah. Pag siya nagamit ng droga, walang batas sa kanya. Diba? Pinaghihinalaan, walang batas. Diba? Okay lang sa kanya, pag sa kanya. Pero pag sa iba, ay nako. Kaya nga sabi ko pag sa kanya, tawanan, patayan naman kapag sa iba. Bibiro nyo mga DDS, kayong mga DDS. Tinitik nyo as biro talaga pagka si Duterte nagsasalita. Diba? Siya ang unang nagbanggit na siya ay nagamit nga. Inamin niya. Ilang interview sa kanya, napakadaming interview. Ginagamit niya sa patawa pag nagsasalita sa tao, punchline niya yung marijuana. Ginagawa niyang joke yung illegal drugs, yung issue ng illegal drugs na napakaseryoso sa kanya. Pero pag siyang gumagawa, hindi siya seryoso. Pag yung ibang tao, nako. Diba? Kailan mga kaibigan, kailan kayo DDS titigil? Na panagutin ninyo yung kahit man lang sa claim. Kahit man lang yung sa pagsasabi lang na pinananagot nyo yung inyong ama na gumamit nga ng droga. Tanungin nyo dapat sa sarili nyo yan, di ba? Dapat iniimbestigahan, kinukuha yung sa bagay, nasa ICC siya, sana nakuha na siya ng dugo na makita natin yung fentanyl. Di ba? Mahirap tumahimik dyan kasi kayo kasi mga DDS is anong tawag dito? Makikitid nga yung katuwiran at mga kasagutan nyo Makikitid. Diba? Yung droga, yung paggamit ni Duterte ng ganyan, mga kaibigan niya. Sabi niya chronic pain, di ba? Ulitin natin, sabi niya chronic pain in just mga injuries, di ba? Sa kanyang likod, matagal na 'yon mga kaibigan. Matagal na 'yon. Sinasabi niya, ewan ko kung nag-take siya ng mga panibagong alternatibong gamot pero wala siyang sinasabi. Since nung nagsalita siya ng fentanyl na yun, hanggang ngayon wala siyang sinasabi na nag-take siya ng alternative medicine. Wala siyang simpleng sagot. Wala siyang sinasabi na official na statement. Diba? Wala. Siyempre, nung sabihin niya yung fentanyl, siguro nalaman niya na isang controlled substance, tumigil siya pagsasalita kasi magagamit sa kanya. Diba?
Kaya meron si Duterte talaga. May mga, alam mo, may mga palatandaan pa rin sa kanya, mga kaibigan, na gumagamit siya ng fentanyl, di ba? Yung halimbawa, napuputol siya sa pagsasalita. Yung pag nasa stage siya, matutumba siya. Ganyan yung mga kaibigan eh. Ganyan yung movement ng nagamit ng fentanyl. Hanapin niyo yung zombie street sa Pennsylvania. Yung fentanyl street sa Pennsylvania, makikita nyo kung paano gumalaw doon yung mga tao na gamit ng fentanyl, saka si Duterte. Diba? So ganyan mga kaibigan, dalawa yung pwedeng epekto kasi niyan eh. Irritable ka, mabilis kang ma-irritate, or antok na antok ka. Si Duterte antok na antok sa mga interview niya. Di ba lagi siya parang yung kamay niya lagi nakagano. Antok na antok siya. Alam niya yun. Di ba? Tapos pag nagsasalita siya, incoherent na, slurred, di ba? May mga lapses na rin yung kanyang memory. Oh. Kaya sa tingin ko lang talagang na-addict na si Duterte po sa fentanyl. Kaya ibabaling natin yung mga sagot ng DDS na kung sino yung addict at bangag. Si Duterte po yun. Diba? Si Duterte yun. Yung addict at bangag. Diba? Dapat nga talaga, anong tawag dito, magkaroon tayo ng yung pakitaan kung si BBM magpapadrug test, din hamunin din niya si Digong na magpa-drug test din. At sigurado hindi na naman papayag yan si Digong, mga pustahan tayo, hindi rin magpapadrug test yan. Pustahan tayo kasi napakadami niyang tinanggihan na laban, challenge. Wala siyang kahit kaisa-isang in-ohan, nag-oo siya. Wala. Kaya sana naman natin maibabaling yung bangag at addict kay Duterte pa rin, mga kaibigan. Diba? Talagang malaking kasinungalingan lang kasi yung talagang anti-drugs niya eh. Diba? Hindi tagumpay yun. Maraming sindikatong yumaman doon, ng mga taga Davao. Diba? Kaya kung ebidensya na si Duterte ay tumigil na sa paggamit ng fentanyl, wala mga kaibigan. Hindi pa siya humihinto. Nagamit pa rin siya niya kasi natutumba siya. Napakadaming video na siya natutumba. Ganun yung nagamit ng fentanyl. Ganun ang nagamit ng fentanyl. Natutumba. Yan yung talagang na-abuse. Fentanyl abuse kung tawagin. Hindi pwedeng gumamit yan ng ordinaryong tao. Talagang yung mga may kaya lang. Maliban kung mabibigyan nga ng ganong gamot yung mahirap. Pero si Duterte kayang-kaya niyang bilhin yun, mga kaibigan. Diba? Kaya kung sasabihin addict, diba? Addict daw ako. Nako. Bangag ako. Umagamit ng kung ano-ano daw. Shabu, heroin. Ay sino nga yung aminadong gumamit ng fentanyl? Sino? Diba? Ang nangyayari kasi sa inyo mga DDS, naturuan kasi kayong naturuan kayong mapuot. Naturuan kayong magalit doon sa mga kumukontra kay Duterte. Yan ang naging ugali nyo. Yan yung naituro sa inyo sa social media na magalit, mapuot kayo doon sa mga lumalaban sa Duterte. Diba? Kahit na nagpapalusot lang si Duterte na siya ay hindi nagamit ng fentanyl. Alam natin na nakaka-addict yan. Kaya lang, palusot na lang ang ginagawa niya sa patawa. Kayo naman tawa na kayo pag nagjo-joke siya ng tungkol sa pagiging addict niya. Diba? Nagpapauto kayo sa kanyang tapang-tapangan. Hindi nyo alam, scripted lang pala, palabas lang. Diba? Kaya yan si Duterte, yung pagmumura niya na akala nyo totoo si Duterte Kasi
palamura. Pero hindi lahat ng bastos matapang. Minsan po talaga, minsan talaga, yung pagiging mga bastos at matapang, yan ay kunwari lang. Diba? Kunwari lang yan. Hindi totoo yan. Merong itinatago yan si Duterte sa likod ng kanyang mga pulisiya. Diba? Kaya, kung mayroon man kayong ibang pwede na maikatuwiran sa amin, mga DDS, mag-iba naman kayo, wag namang addict at droga. Bangag, mag-iba naman kayo. Diba? Kasi ano na anong tawag to, supalpal na kayo, butatan na kayo Kung magpapakitaan ng ebidensya ng kung sino nagamit ng droga at sinong nag-claim na nakagamit nun. Duterte, gumamit ng marijuana. Gumamit ng fentanyl. Diba? Mananaksak. Diba? Pumatay ng tao sa edad na 16. Bakit? Durugista na ba siya? Sinasabi ni Duterte, yung mga durugista nagamit yan ng shabu. Pumapatay ng tao, ay di siya pala durugista. Nagawa niya yung ginagawa ng addict. Diba? Nagawa ni Duterte yung gawain ng addict, yung pumatay. Kita niyo mga kaibigan. So sana nagigising na kayo mga DDS, di ba? So ganyan ang ating paliwanagan dito na kung si Duterte ay nagawa niyang pumatay nung 16 years old siya, malamang nakagamit siya ng shabu. Diba? Hindi gagawin ng normal na kabataan yun mga kaibigan. Nakadroga ito sigurado. Bata pa. Diba? Hindi natin alam kung ano nahitit nito. Marijuana siguro. Diba? So mga DDS, tigilan na ninyo yung bangag-bangag na pangangatwiran ninyo at walang pupuntahan. Dahil unang-una, wala kayong ma-proof na nagsalita si BBM na siya ay nagamit ng drugs. Wala. Si Vic Rodriguez, ipinaliwanag na niya noon na negative sa mga heroin, sa shabu, sa cocaine si BBM. Ginagamit nga lang kasi nilang sandata Kasi wala nga silang maitira, diba? Wala silang maibanat. So ang ginagamit lang nila yung drugs. Wala kasi silang maisip na panira. Wala silang maisip na panira para matanggal yung Pangulo. Kaya, kung may tatawagin dapat kayo na bangag, ay yung presidente nyo. Kasi nga, walang umamin, walang umaamin na presidente kahit saan. Na nakakagamit siya ng matinding isang potent na controlled substance. Na nakaka-addict. Si Duterte lang. Si Duterte lang ang umami nun. Na fentanyl na gamit nung mga nandun sa Pennsylvania. Yung sa Zombie Street doon, Pennsylvania, na addict ang mga tao sa fentanyl. Sa pantawag dyan, yung trunks. Fentanyl yun na may kalahok na pang sa kabayo. Matindi rin lalo yun. Diba? Diba sabi nung doktor, ang mga kamay parang kinukulang sa daloy ng oxygen, diba? Tapos nagkukulay blue, nagkukulay one day nagkukulay black. Ganon yung resulta ng fentanyl, Ganon ang resulta ng fentanyl dun sa mga addict sa US nga, ng mga drug users doon. Ganon ang resulta. Nangingitim yung mga kamay hanggang sa mabulok, diba? Magkaroon ng gangrene. Yun, wala na. Hindi na hindi na yun mapuputol na yun. Si Duterte meron pang Berger's disease. Yari sa mga ugat. Kaya ang mukha ni Duterte, kung mapapansin nyo nung around 2019, 2020, ang mukha nito mga kaibigan, parang maputla yan, parang ganyan ang mukha niya mga kaibigan. Kasi nga gumagamit pa siya ng fentanyl. Di ba sabi ng doktor kanina, parang nakakaputla. Resulta ng fentanyl yung mga kaibigan. Kaya wala tayong ibang pwedeng sabihan ng addict at bangag, kundi si Duterte lang.
Ginagamit lang niya yan para maagaw yung pwesto, para magkaroon siya ng kapangyarihan. Hindi siya mahuli ng ICC. Para-paraan lang yan, di ba? Politika, dinadaya, di ba? Sinisiraan, dinidemonize, di ba? Sari-saring mga smear campaign. Alam na ng mga matatalinong mga botante ni BBM na ginagamit lang ni Duterte yung drugs na yan para panira lang. So hanggang dito lang mga DDS, wala kayong ibang pwedeng pagbagsakan ng salita ninyong bangag at adik kundi yung Pangulo nyo. Kasi unang-una tawanan kayo pag siya nagbibiro about sa drugs. Mga loko-loko, baliw lang. Baliw lang ang tatawa dyan, di ba? So kapag iba ang nakakapagsabi ng gano'n, sa iba mo i-connect ang drugs, patayan naman ang kanyang gusto. Diba? Pero pag siya, tawanan kayo. Wala nang lusutan sa inyo mga DDS. So hanggang dito lang mga DDS, magbago na kayo. Kinakailangan na itong election na to, bumoto kayo do sa mga kandidatong hindi na suporta sa bangag na presidente. Sabog na presidente. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. At gusto ko lang itapik itong ganito kaysa doon sa mga pulbo-pulburo na yun. Alam na naman kung sino talagang nagpagawa, no? Itong kayong mga DDS ang dapat ma-impluwensyahan sa tamang pag-iisip Diba? Kayo yung dapat magkaroon ng unawa, diba? Mapaliwanagan kayo, hindi yung naniniwala kayo sa mga fake news. At iniisa-isa na mga vloggers nyo iniisa-isa na, kaya lang may nagbabayad nga kasi sa kumpanya para ilabas itong mga fake news na naman itong sari-saring napakadami. Hindi na matitigil yan hanggat may nagbabayad Diba? May nagpipinance talaga niyan para i-share ng i-share malamang nasa China siguro yan. At may mga katulong yan dito sa Pilipinas na mga, alam mo yun, Pinoy din. So hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po sa panonood at ito lang talaga gusto kong topic. Kaya akong sumabay dun sa diba, sa mga pulbo-pulburo na yan. Kasi alam ko na naman talaga yung ano yan. Kung sino pinagmula niyan, di ba? Mga DDS na mga tawag dito, yung mga influencers nila. So maraming salamat mga kaibigan. Sa muli po, maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyo lahat.